Hawak ang baso na may lamang alak, pinagmasdan ni Oscar Salvatore ang madilim na karagatan mula sa lobby ng higanteng Victoria cruise ship. Ang malamig na hangin sa 4:00 ng madaling araw ay nanunuot sa kanyang suot na black tuxedo suit. "Sir," formal na pagtawag ng isang lalaki na kumuha sa kanyang atensyon. "Anong kailangan mo, Lance?" Mababa ka sa tono ng kanyang pananalita na hindi siya interesado sa kung ano man ang nais nitong sabihin. "May tawag po kayo mula kay Sir Harmer. Narito rin po ako para ibigay sa inyo ang liham na galing sa Leviste Holdings. Nakalimutan po ninyong buksan at basahin kahapon pagkasakay natin ng barko." Lumapit ito sa kanya at binigay ang hawak na telepono at puting sobre. Unang kinuha ni Oscar ang sobre at isinilid yon sa bulsa ng suit. Kaagad ding nagpaalam si Lance pagkakuha niya rito ng cellphone. "Hello." Kaswal na sagot ni Oscar pagkatapos pindutin ang resume button sa telepono. Hindi niya itinapat ang telepono sa kanyang tenga. Bahagya yung nakalayo ngunit may sapat na distansya para marinig ang boses mula sa speaker. "Oscar!" Dumagundong ang tinig ng lalaki sa kabilang linya. "Ano ba tong ginagawa mo ha? Pinapahiya mong pamilya natin sa mga Leviste. Last time you postponed the engagement by saying you were involved in an accident. Tapos ngayon no one knows what you're up to. Ano na naman ba to? Nasaan ka ba ha, Oscar?" Napabuntong hininga na lamang si Oscar sa sunod-sunod na palakat ng kanyang ama. "May business matter akong dadaluhan, Dad. Importante yun kaya dapat nandun ako." Pagod niya paliwanag dito. "Business matter? Wala kang kahit na anong business schedule sa araw na to, ayon sa sekretary mo. Akala mo ba mabibilog mo ang ulo namin sa rason mong yan? You already had us fooled once, and that was enough. And for Christ's sake, there's nothing more important than your engagement with Catarina Leviste. Kaya utang na loob, Oscar, bumalik ka na rito." Naipatong ni Oscar ang siko sa barandilya ng barko at nahilot ang sentido. Narinig niya ang malakas na paglagasdas ng alon nang sandaling tumahimik ang paligid. "Are you near the sea? Nasa yate ka ba?" Magkasunod na kuryosong tanong ng ama na naririnig din ang tunog ng dagat. "No, nagasdas lang yun ng tubig. Nasa shower ako ngayon." Pagsisinungaling niya. "Huwag mo akong lokohing bata ka. Nasaan ka ngayon? Nasa Palawan ba? Are you in Boracay?" "Oscar, please don't make this too hard for us or else you're making this too hard for me, Dad." Pinutol ni Oscar ang ama sa tangkapan nitong sasabihin. "Ilang beses ko nang ginigiit sa inyo na ayoko maikasal kay Catarina. Mas kilala ko siya kaysa sa inyo. Hindi ko siya mahal at hindi ko gustong ugali niya. She's a cheater, a social climber, and a drunkard. She smokes weeds, uses drugs, and acts like a prostitute. Sabihin niyo sa akin ngayon, Dad, gusto niyo ba akong maikasal sa babaeng kagaya niya? If you want my life to be miserable, well, I don't. And I don't care kahit siya pa ang pinakamayamang babae sa buong mundo." Umayos si Oscar sa pagkakatayo. Nagtaka siya nang wala siyang narinig na kahit isang salita mula sa kabilang linya. Binaba niya ang telepono upang tingnan kung aksidente ba niyang napatay ang tawag. Subalit sa hindi inaasahan, ay bigla yung dumulas mula sa kanyang pagkakahawak. Naayuko niya ang kanyang kalahating katawan lagpas sa barandilya para sana abutin ng telepono. Dahil doon ay nalipat ang kanyang bigat sa kalahating yun ng kanyang katawan. Nawalan siya ng balanse at kontrol sa kanyang mga binti at paa. Sa mga oras na yun lang napagtanto ni Oscar na mali ang kanyang ginawang kilos. Ngunit huli na ang lahat, sapagkat alang segundo lang ay naramdaman na lamang niya ang paglagapak ng kanyang katawan sa malamig na dagat. Samantala, batak-batak ni Hana ang malaking lambat patungo sa sinasakyan niyang bangka. Matapos niya iyong maisampa, ay napaupo siya sa langkapang gawa sa kawayan dahil na rin sa sobrang pagod. Kaagad na nabalot ng pagkadismaya ang kanyang itsura nang mapagmasdan ng kakarampot na isdang nangingisay sa loob at labas ng lambat. "Pinagtitripan yata ako ng dagat ngayon Pati yata ang mga isda pinagkakaisahan din ako." Mahinang usal niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na niyang nahatak at naitapon pabalik ang lambat. Halos 2 oras na niya yung ginagawa pero hindi pa rin nagbabago ang dami ng kanyang huli. Kung madagdagan man ang sumasabit na isda, minsan ay 3 lang. Minsan naman yung nakalalason pa. Kaya hindi rin napapakinabangan. Wala talaga akong kikitain nito ngayon kapag nagpatuloy pang ganitong lagay. Kung sakaling meron man, kagaya lang din itong huli ko, kakarampot.
Mabigat ang loob na yumuko si Hana at sinimulang tanggalin sa lambat ang mga nahuling isda. Sinilid niya ang mga yon sa itim na baldeng hindi pa nangangalahati ang laman, bago muling hinagis ang mga lambat pabalik sa dagat. Tinanggal niya ang suot na malaking sombrero at hinawi ang nakatabong damit sa kanyang muka upang mapunasan ng namumuong pawis. Napapangiwi pa siya sa lagkit at init ng pakiramdam habang sinisilip ang tirik na araw. Ang malapad na bulto ng ulap na inaasahan niyang magsisilbing tabing dito ay inanod na ng hangin sa malayo. Mabuti na lang talaga at naisipan kong ayusin kaagad ng tent ng bangka. Dahil kung hindi, baka madaig ko pa ang pritong isda na 10 minuto nang napabayaan sa kawali. Bumuntong hininga siya. Nasanay na si Hana sa ganitong buhay sa dagat. Bata pa lamang ay hinasa na siya ng kanyang lolo Gregorio. Ang matandang nagpalaki at nag-alaga sa kanya simula noong gabing iniwan siya ng kanyang tunay na mga magulang sa labas ng pinto ng bahay nito. Simula nang tumuntong siya sa edad na 7, ay tinuruan na siya nito kung paano lumangoy. At pagdating ng edad na 15 ay madalas na siya nitong sinasama sa dagat para mangisda. Kaya kahit na pumanaw na ang kanyang lolo Gregorio, 2 taon na ang nakalilipas, nakayanan ni Hana na mamuhay at buhayin ng sarili na mag-isa. Pero minsan, sa kabila ng kasanayan niya na mamuhay mag-isa, nakakaramdam din siya ng pagkalumbay. Sumasagi sa isip niya na magdasal sa Diyos. Minsan naman, humiling sa mga bituin na bigyan siya ng taong makakasama. Ginagawa niya yon. Idiniriin pa niya na sana lalaki ang ibigay, para naman may katuwang siya sa buhay. Ngunit hindi niya laging ginagawa yon. Inaakala kasi niya na baka mainis ang Diyos at isipin nitong uhaw siya sa lalaki. Kahit alam naman niya sa sariling hindi ito mag-iisip ng ganoon. Meron pa namang ibang rason si Hana para mag-demand siya ng lalaki. Naisip din kasi niya na hindi siya habang buhay na dalaga at malakas. Yun din ang palaging payo ng kanyang lolo Gregorio sa kanya bago ito mamayapa. Humanap daw siya ng kabiyak para may katuwang siya sa buhay at paghahanap buhay. May taga-alaga siya at para hindi siya tumandang mag-isa at malungkot. Sabi pa nito, para naman daw maranasan niya ang kagandahan ng pagmamahal. Pero parang ang pangit naman yata kung ako maghahanap ng lalaki makakasama ko sa pagtanda. Di ba ang lalaki ang dapat na gumagawa nun? Ani Hana habang nakangwi. Umiling siya. Ay nako, mas mabuti pang ituon na lang sa trabaho ang isip. Bahala na nga lang ang Diyos sa bagay na yan. Sinuot muli ni Hana ang kanyang sombrero. Hinawakan niya ang tali ng lambat at dahan-dahan yung hinila. Sana naman ay marami ng huli ngayon. May pahiwatig ng pag-asa sa kanyang boses nang ibulong niya yon. Tumayo siya. Seryoso ang mga matang inaabangan ng pag-ahon ng lambat mula sa dagat. Isa pang paghila niya ay tumambad sa kanya ang 2 sardinas. Bumagsak ang mga balikat niya. Tumayo si Hana at maingat na humakbang papunta sa hulihang parte ng bangka. Naging maliit sa kanyang paningin ang dalampasigan kung saan siya nanggaling. Hindi na siya pwedeng bumalik dahil siguradong mas ninipis lang ang tsansa na makakuha siya sa banda roon. Yumukod siya sa harap ng makina. Mukhang kailangan ko pa talagang lumayo pa ng kaunti. Hindi ko madalas gawin to pero kailangan makakalahati man lang ang laman ng balde ko. Kapag hindi ako nakabenta ng sapat, mapipilitan akong gamitin ang naipon ko na para sa mga susunod na araw. Aniya at buong lakas na hinatak ang PC na nakailili sa makina ng bangka. Masipang tumunog ang makina at nagsimulang umandar ang bangka. Hinawakan ni Hana ang timon at iginiya sa dakong unahan pa ng dagat. Nakadikit lamang ang kanyang paningin sa bandang unahan. Kaya naman madali niyang namataan ng isang itim na bagay na palutang-lutang, hindi kalayuan sa kanyang kanan. Ano yun? Humunot ang kanyang noo. Mabilis niyang kinabig ang timon at itinutok sa direksyon ng itim na bagay. Ang kaninang may bakas ng panlulumo na ekspresyon ay kaagad na napalitan ng pagtataka at kaunting kaba. Baka naman pati na butanding lang. Pero masyado naman yatang maliit ang bagay na yun para maging butanding. Kung lumba-lumba pwede pa. Pagkausap niya sa sarili habang nakamasid sa bagay na yun. Pinatay niya ang makina at hinayaang huminto ang bangka sa gilid ng itim na bagay. Binitiwan niya ang timon at lumapit sa unahan ng sinasakyan upang aninagin ang misteryosong bagay. Ngunit labi siyang nagulantang nang mapansing hindi lumba-lumba o batanding ang bagay na yon, kundi isang katawan ng tao. Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Bulalas niya. Pumikit-pikit pa siya bago muling inusisa ang nakalutang sa kanyang harapan.
Subalit ilang ulit man niya yung ginawa, ay ganoon pa rin ang kanyang nakikita. Nakadapa ang katawan sa isang troso ng kahoy. Ang kalahating mga braso at binti ay nakalublob sa dagat. Kailangan ko siyang iligtas. Pero paano kung patay na siya? Pero baka buhay pa. Ay, bahala na. Natatakot man ay kaagad niyang tinanggal ang sagabal sa kanyang ulo at muka at tumalon sa dagat. Nilangoy niya ang distansya sa pagitan nila ng lumulutang na katawan ng estranghero. Lalaki? Bulong niya nang maaninag ang mukha nitong patagilid na nakalapat sa ibabaw ng troso. Hindi ito gumagalaw at walang kulay ang mga labi. Hinawakan niya ang dulo ng kahoy at itinulak yun papunta sa bangka. Kaagad siyang sumamparoon at hinila ang lalaki para maisakay sa bangka. Sa bigat nito, pakiramdam niya ay mababali ang kanyang mga buto sa likod at mga braso. Diyos ko, buhay pa kaya to? Hindi niya maiwasang hindi mag-alala. Sinuri niya ang kabuuan ng mukha nito at wala naman siyang nakitang sugat. Maputi ang kulay nito pero hindi naman yun ang tipo ng kaputian na katulad sa bangkay na. Kaya't nilagay niya ang kanyang hituturo sa bukanan ng ilong nito. Buhay pa, humihinga pa siya. Bulalas niya. Mabilis siyang napatayo. Kaagad niyang binuhay ang makina na bangka at pinaharurot yun pa uwi. Nang marating ang dalampasigan, pagod na pagod niyang binuhat ang lalaki papunta sa kanyang muting kubo. Iniupo niya ito sa kahoy na upuan sa sala. Sinandal niya ito sa pader at sinimulang hubaran, maliban na lang sa boxer shorts nitong suot. Pagkatapos ay nagtungo si Hana sa kusina at kumuha ng tubig tabang mula sa banga. Nilagay niya yon sa maliit na palanggana. Hinugasan niya rin ang dalang puting tela at bumalik muli sa sala. Kailangan kong punasan ng katawan mo ng tubig tabang. Para maibsan ang init sa katawan mo at hindi ka mangate. Nabilat ka sa araw at nalublob sa tubig. Mukha pa namang mamahalin ang balat mo. Sayang naman kung tutubuan ng butlig-butlig. Paliwanag niya sa estranghero kahit alam niyang hindi siya nito maririnig. Lumuhod siya sa harapan nito upang magpantay sila. Binasa niya ang tela at sinimulang punasan ang mukha ng lalaki. Sa ganoong posisyon ay mas napag-aralan niya ang itsura nito na hindi niya nagawa kanina. Malinis na pagkakagupit ng buhok nito at may kakapalan ng kilay. Mahahaba ang pilikmata, sakto lang ang tangos ng ilong, at manipis ang mga labi kahit natuyo. May umuusbong ding balbas sa gilid ng mukha nito na mas dalong nakadaragdag sa kakisigan nito. Inangat ni Hana ang kaliwang braso nito at malumanay na pinunasan. Habang ginagawa niya yon ay bumalik sa kanyang alaala ang mga panalangin at hiling niya, na sana ay biyayaan siya ng lalaking katuwang sa buhay. Ikaw na kaya yon? Ang lalaking sagot sa mga panalangin at kahilingan ko? Pangungumpirma niya at hindi maiwasang mapangiti ng matamis. Bumaba ang pamunas ni Hana sa katawan nito. Hindi niya mapigilang humanga dahil perpektong-perpekto ang pagkakahulma na yon. Napakaputi at napakakinis pa. Maumbok din ang dibdib ng lalaki at kapansin-pansin ng abs na nakaukit sa tiyan at ang maliliit na balahimong tumutubo roon. Mas lalong lumapad at tumamis ang pagngiti ni Hana. Ani mo'y kinikilig sa nakikita at naiisip. Kung totoo man na ikaw nga ang binigay ni Lord para sa akin, grabe naman blessings to. Isa lang ang masasabi ko. Ang swerte ko. Nagdiriwang na Anya. Hindi niya mapigilan ang mapalakas ang boses. Pero kahit sino ay hindi siya masisisi. Sino ba namang babae ang hindi magdiriwang sa saya kapag napasa kanila ang malaromang god na lalaki sa kanyang harapan? Siguro may lahi kang banyaga. Panguhula ni Hana nang tumayo siya. Kumuha siya ng tuyong tuwalya at pinunas yun sa katawan ng lalaki. O baka nga dayuhan ka talaga dahil hindi ka naman mukhang Pilipino. Hindi ganyan ang mukha ng mga lalaking Pilipino. Mas lalo naman akong sigurado na hindi ka taga-bayan. Wala pa akong nakikita na may pagmumukhang kagaya mo sa bayan ng San Isidro. Lalo naman dito sa Barangay San Rafael. Kahit dayo walang napapadpad ditong gwapo. Pero ang pinagtataka ko lang, ano bang ginawa mo at napunta ka sa dagat na walang malay? Tanong pa niya. Wala naman ako nabalitaan na lumubog na barko. Hala, hindi kaya nagpatiwakal ka, Kuyang Pogi? O baka naman hinostage ka? Kinilabutan siya sa mga naiisip. Di bale, pagising mo malalaman ko rin kung bakit ka nasa gitna ng karagatan. Nang masigurong tuyo na ang lalaki ay tumayo muli si Hana at inalalayan ito papasok sa kanyang kwarto. Binihisan niya ito bago marahang hiniga sa kama at kinumutan. Nang may takip na ito ay lakas loob niyang hinubad ang boxer short nito.
Buti na lang at may ekstrang damit at panloob ang Lolo Gregorio niya ng mga bago pa. Pasalamat din siya at kasya yun sa lalaki. Bumuntong hininga siya at nilagay ang dalawang mga kamay sa kanyang bewang. Naaawa siya sa lagay ng lalaki. Ang totoo, naisip niyang dalhin ito sa bayan upang ipatingin. Yun din ang kanina pang tumatakbo sa kanyang isip habang pauwi na sila. Ngunit napagtanto niya na wala rin naman yung magagawa. Hindi mainam ang paraan ng gamutan sa bayan. Kaya nga ang ibang taga roon ay lumuluwas pa papuntang syudad para magpagamot sa isang dekalidad na ospital. May kalakihang isla ang tinitirhan nila. At para marating ang syudad, kailangan pang tawirin ang malawak na dagat lula ng isang lansya. Wala rin siyang sapat na pera para lumuwas sa syudad. Kulang na ang kanyang pera pambayad pa lang sa lansya. Ano pa kaya sa gasto sa pagpapatingin sa doktor? Halos wala na nga siyang makain nitong mga nakaraang araw dahil sa tumal ng isda. Maswerte ka dahil may nakatagpo sa'yo, Kuyang Pogi. Pero ang malas mo dahil ang taong yun ay ako na isang mahirap lang. Pero wag ka mag-alala. Wala man akong pera, aalagaan naman kita. Wika niya rito habang pinagmamasdan na tulog pa rin. Hahakbang na sana si Hana nang mapaisip siya sa kung ano ang kanyang sinabi. Halos sumakit ang ulo niya sa realisasyon na ang kapalit ng pag-aalaga sa estranghero ay ang pansamantalang paghinto niya sa pangingisda o pagpunta sa bayan hanggang sa ito'y magising. At ganoon nga nangyari. Hindi niya ito maiwan basta-basta. Wala rin siyang malapit na kapitbahay na pwedeng pagbilinan. Hanggang sa inabot na ng 3 araw pero hindi pa rin nagigising ang estranghero. 3 araw na rin niyang tinitipid ang pagkaing nakapundar sa kanyang maliit na tab. Kaunti na lang yon at hindi na magkakasya sa susunod na araw. Sa tuwing naiisip niyang pumunta sa kabilang baryo upang sumideline o pumalaot para mangisda, patuloy namang sinusundot ng konsensya ang kanyang puso para sa lalaki. Nakakaawa itong iwan na walang malay. Mabuti na lang at may mga alaga siyang mga Tagalog na manok na pwede niyang katayin at iulam sa oras ng kagipitan. Kung ilang oras pa siyang nakipaghabulin sa manok bago ito nagpahuli sa kanya. Pag-alagala lang kasi sa kanyang bakuran ng mga ito at hindi niya ikinukulong. Tinatawag lang niya mga ito kapag oras na para patukain. Huwag kang malikot. Baka maawa ko sa'yo at maibalik kita sa mga kasamahan mo. Wala pa akong makakain. Litanya ni Hana sa alagang manok. Ang tawag dito ay sakripisyo. Kaya pasensya ka na at ikaw ang nauna. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ko ng maraming patoka ang mga kapatid mo mamaya. Mabilis niya itong ginilitan. Yun kasi ang lulutuin niya para sa hapunan. Nang isay ito, at dahil wala siyang katulong sa paghawak, ay tumalsik ang iilang dugo sa kanyang pang-ibabaw na damit. Agaran siyang tumayo at ipinasok ang manok sa malaking palanggana. Lumayo siya ng kaunti at hinintay iyong huminto sa pagkisay. Nasa ganoong posisyon si Hana nang biglang nag-ingay ang alagang tuta na si Joey sa kanyang kwarto. Sa pagkataranta ay mabilis niya itong pinuntahan at nadatnan na tinatahulan nito ang estranghero. Gising na ito. Hawak nito ang kanyang unan at pilit na itinataboy ang tuta. Joey, halika rito! Tawag niya sa tuta. Bumaling sa kanya ang aso at tumakbo sa paanan niya na tila nais magsumbong. Napalingon ang lalaki sa kanyang direksyon. Ang kaninang pagkairita sa ekspresyon nito ay agad na napalitan ng pagkabahala. Sino ka? Anong gagawin mo sa akin? Malakas at kinakabahan na tanong ng lalaki. Nakatingin ito sa kanyang katawan kaya napatingin din siya roon. At ganoon na lamang ang kanyang gulat nang makita ang ayos niya. Dali-daling tinanggal ni Hana ang pang-ibabaw na damit at pinatong ang hawak na kutsilyo sa ibabaw ng drawer na katabi niya. Sa isip niya ay marahil iniisip ng estranghero na sasaktan niya ito o baka iniisip pa nitong killer siya dahil sa mga dugo sa damit at kamay niya. Pasensya na. Natatawang Anya at humakbang para lapitan to. Mabuti naman at nagising ka. Get away! Biglang malakas na sigaw nito. Pabalibag nitong tinapon ng unan na dahilan para mapatigil siya at umatras. Get away from me! Tinaas ni Hana ang kanyang mga kamay. Kahit papaano ay naiintindihan niya ang lalaki dahil nakapagtapos naman siya ng high school. Pwede bang kumalma ka at magpapaliwan? Anong ginawa mo sa akin? Mabagsik na putol nito sa kanya sa dapat niyang sasabihin. Ang mga mata nito ay matalim na nakapukol sa kanya. Hindi maintindihan ni Hana kung bakit agresibo ang estranghero. Siguro naman ay alam na nito na hindi niya ito sasaktan dahil nakikita naman nitong wala siyang hawak na armas. Kung iniisip mong pinagsamantalahan kita, nagkakamali ka.
Anong ginawa mo sa akin? At bakit wala akong maalala? Sigaw nitong may matalim na tingin sa dalaga. Naistatwa si Hana at nagkabuhol-buhol ang dila ng ilang segundo. Hindi niya mapaniwalaan ang narinig. Huminga siya ng malalim. Wala nang silbi pa kung iisipin niya ang rason kung bakit nawala ang alaala ng lalaki. Hindi naman siya doktor. Wala akong ginawa sa'yo kaya kumalma ka, mister. Walang maitutulong yung pag-hysterical mo sa problemang kinakaharap mo ngayon. Ani Hana matapos maikalma ang sarili. Paano kita paniniwalaan na hindi kita kilala? I can't remember anything. You must have done something to me. Saka tignan mo nga yung itsura mo. You have blood and a knife. Ngumiti si Hana. Kailangan niya yung gawin para ipakita rito na hindi siya masamang tao. Hindi mo ako kailangang paniwalaan. Basta wala akong ginagawa sa'yo. Binuksan niya ang drawer sa tabi niya at pumili ng damit at short na gamit ng kanyang lolo Gregorio noon. Isang paghakbang ang ginawa niya at hinagis yun sa kama. Naging alerto naman ang lalaki sa kanyang inakto. Magbihis ka, pagkatapos lumabas ka na. Saktong-sakto dahil may niluluto akong manok. Initian niya ulit ito. Kinuha niya ang damit at kutsilyo at lumabas na ng silid. Naiwan namang nakatulala lang ang lalaki sa silid. Pilit inaalala ang mga nangyari sa nagdaang araw, pero sumakit lang ang ulo niya sa pagpupumilit. Naisip agad niya ang babae kanina. Sa totoo lang ay magandang babae sa kabila ng morena nitong balat. Subalit natakot siya rito dahil sa hawak nitong kutsilyo at dugo ang damit at kamay. Kaya imbes na magpasalamat, ay mas nanaig ang gulat at takot niya rito. I think I was rude to her. I should be thankful dahil niligtas niya ako. Napahila mo siya sa muka saka tumayo sa kama at nagpa siyang sundan ng babae. Nadatnan niya ito sa kusina. Nilibot niya ang paningin sa kabuuan ng bahay. Maliit lamang yon at gawa ang kalahati ng bahay sa hollow blocks, ang kalahati naman ay sa kahoy. Ang bubong ay mukhang bagong palit lamang na yero. Magkasama na ang salas at kusina. May 2 silid at may isang banyo sa may bandang kusina. Maliit man ang bahay pero malinis naman yon. Dagdag pa ang magandang view sa labas at masarap na tunog sa paligid na pinagsamang hampas ng alon ng dagat at huni ng mga ibon. Napakapayapa sa lugar. Nang napansin naman ni Hana ang lalaki sa may pinto ng silid ay tinawag niya ito. Halika mister, kain na tayo. Yakan niya sa lalaking medyo tulala. Huwag ka mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Umupo ka na rito. 3 araw kang tulog kaya alam kong gutom ka. Gusto mong alalayan kita? What? What did you just say? Nangunot ang noo ng lalaki at mabilis na lumapit sa lamesa. Tila bigla itong bumangis na naman. Marami akong sinabi. Alin doon ang hindi mo naintindihan? I slept for 3 days? Nagsasabi ka ba ng totoo? Naiintindihan man ni Hana ang pagdududa ng lalaki, pero hindi niya mapigilang matawa rito. Bakit naman ako magsisinungaling? Oo, 3 araw kang tulog mula nang nasagip kita sa dagat. Yan ang totoo. Pero hindi ko alam kung ilang araw ka nang walang malay sa gitna ng dagat. Basta natagpuan kita roon na nasa ibabaw ng malaking kahoy. Akala ko nga patay ka na eh. Ani Hana at nilagyan ng kanin ang plato ng kausap. Maupo ka na. Kumain na tayo bago pa lumamig ang pagkain. Para bumalik na rin ang lakas mo. At saka na rin ang alaala mo. Kailangan mo rin magpasalamat sa Diyos dahil binigyan ka niya ng second chance para mabuhay. May pananan siyang pinagmasdan ng lalaki ang kanyang figurang nakangiti rito. Diskumpiyado man ay tumaliman naman ito at naupo sa kaharap niyang upuan. Nang maupo na rin siya ay nagsimula na silang kumain. Damihan mo pa ang kain, huwag kang mahihiya. Ito pa, saad ni Hana nang malapit nang maubos ang kanin nito. Inabot niya ang malaking Tupperware na puno ng kanin at nilagyan muli ang plato nito. Hindi naman nagreklamo ang estranghero at tinapunan lang siya ng tingin. Napangiti na lang siya dahil alam niyang gutom na gutom pa ito. Ganadong-ganado nitong nilalantakan ang niluto niyang adobong manok. At masaya siya dahil mukhang nagustuhan naman ito ang kanyang luto. Mabuti na lang talaga at naisipan niyang katayin ng isa niyang alagang manok. Sumakto sa pagising ng lalaki. Oo nga pala, baka akala mo'y mamamatay tao ako kaya may dugot ng damit ko at kamay kanina. Nagkatay kasi ako ng manok, iyang nilantakan mo. Ang sarap niya, di ba? Nakangisi niyang sabi sa lalaki nang tapos na itong kumain. Nakita niya na napalunok ito sa narinig. Marahil ay napag-isip-isip din na pinag-isipan siya agad ng masama. Sorry kung naging rude ako kanina. Nabigla lang ako.
Mahinang paumanhin ito na hindi tumitingin kay Hana. Sa labas ng bintana ito nakatingin. Okay lang, naiintindihan kita. Pumasok ka na muna sa kwarto. Kailangan mo pa magpahinga. Anya habang nililigpit ang kanilang pinagkainan. Alam kong hindi ako taga rito sa lugar na to. Hindi ko na kailangan magpahinga. Sapat na siguro ang 3 days na tulog. Kailangan ko nang bumalik kung saan man ako nanggaling. Anito, nanatili lamang itong nakatitig sa nagkukulay kahel na langit at nanginginang na dagat. Huminto si Hana sa ginagawa. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay at tinuyo gamit ang malinis na tela. Binalot ng lungkot ang kanyang puso at isip. Alam naman niya na sa oras na magising ang lalaki ay kaagad itong aalis. Ngunit kahit na ganoon ay may kaunting pag-asa pa rin sa puso niya na ito'y mananatili. Natawa si Hana sa sariling isipin. Sa sobra yata niyang pag-iisa ay naging delusyonada na siya. Napahinga ng malalim si Hana at pilit na winaglit ang mga bagay-bagay na sumasagi sa kanyang utak. Alam kong gusto mong umalis, pero gulong-gulo ka pa ngayon. Hindi pa maayos yung katawan mo. At saan ka naman pupunta kung wala kang maalala? Ni pangalan mo nga hindi mo alam. Isa pa magagabi na. Hindi ligtas kung aalis ka sa oras na to at sa lagay mong yan. Pagpapaalala niya sa kondisyon nito ngayon. I didn't say na mag-isa akong aalis. You're here with a purpose. Tutulungan mo ako, di ba? Natahimik si Hana sa narinig. Subalit ilang sandali pa ay kumawala ang mahihinang pagtawa sa bibig niya. Hanggang sa lumakas yun. What's funny? May nakakatawa ba sa sinabi ko, miss? Nagtataka at naaapi na tanong nito. Kalaunan na ay humupa ang pagtawa ni Hana. Sa mga oras na yon sa kanyang paningin ay ang kisig-kisig nitong tingnan kahit galit at seryoso. Gusto mo akong samahan ka na makabalik sa inyo ngayon din? Pasensya na, mister ha, pero hindi ko magagawa yan. Umiling si Hana at nilampasan ng lalaki. Lumabas siya ng bahay at tinungo ang kanyang bangka na nakabara sa ilalim ng kahoy ng talisay. Umulan ng malakas kaninang tanghali. Ang flat tent naman na nakatabon dito ay butas-butas na sa sobrang tagal na niyang ginagamit. At sa mga butas na yun pumapasok ang tubig ulan na kadalasan ay pinupuno ang kanyang bangka. Hindi na ni Hana paalis ang flat tent sa bangka. Inabot niya ang isang puting tabo na nakataob sa tabi ng puno ng talisay at sinimulang basyonin ang tubig ulan na nakapondo roon. Sinundan siya ng lalaki na may mabibigat na hakbang at huminto sa kanyang likuran. Dapat ay gawin mo yun, miss. Kailangan ko na makaalis dito. Hindi man ako makaalala. Alam ko may pamilya ako bago nangyaring lahat na to. Kailangan nilang malaman na buhay ako. So you have to help me. Batid ni Hana ang kagustuhan ng lalaking makabalik kung saang lupalop man ito ng mundo nang galing. At ang desperasyon na yon ang nagpapaalala sa lungkot na kanyang nararamdaman sa puso niya. Inalagaan niya ito na 3 araw at sa loob ng 3 araw na yon kahit papaano, napalapit na ang loob niya rito. Ayaw niya itong umalis habang siya ay may iwan na namang mag-isa. Gusto niya itong manatili hanggang sa araw na magbalik ang mga alaala nito. Subalit kinakain din siya ng kanyang konsensya. Alam niyang ang kanyang iniisip ay isang pagmamakasarili. Inuutusan mo ba ako, mister? Ni please wala man lang. Ni hindi ka pa nga nagpapasalamat na niligtas kita sa gitna ng dagat eh. Tapos pinagbintangan mo pa yata akong killer. No. I'm sorry. Mali lang ako ng tono at pagkakasabi. Gusto ko lang talagang umuwi na. Please, help me. Gustuhin ko man pero hindi ko magagawa yan dahil hindi ko naman alam kung sino ka at kung saan ka nakatira. Kaya pasensya na, mister. Para sa akin, mas mainam na manatili ka na muna rito hanggang sa bumalik ang mga alaala mo. Pero kung gusto mo talagang umalis, sige lang umalis ka. Wala na akong kinalaman sa'yo kapag may nangyari sa'yo sa daan. Anya at ibinuhos ang laman ng tabo sa buhanginan. Nasisiraan ka na ba, miss? Hindi ko alam kung hanggang kailan babalik ang mga alaala ko. It might take months, or worse years bago ako makaalala ulit. Giit nito. Malalim na napabuntong hininga si Hana at humarap sa makulit na estranghero. Wow, ako pa ang sira. Sorry, nadala lang ako. Ayaw mo kasi akong tulungan eh. Maghintay ka na lang kasi ng tulong dahil sinabi ko nang wala akong maitutulong sa'yo. Mukha ka namang mayaman at galing sa may impluwensyang pamilya. Kung tama ako sa hinala ko, malaki ang tsansa na magpapadala sila ng mga tao para hanapin ka. Baka nga bukas may maghanap na sa'yo rito. Paano kung malang hinala mo? Paano kung isa lang akong ordinaryong tao? Maghihintay lang ba ako sa wala? May darating yan.
Habang hindi nila nadidiskubre ang katawan mo, hindi titigil ang pamilya mo sa paghahanap. Ilang araw ka pa lang naman na nawawala. Pero kung wala talaga, pwede ka namang dito na lang tumira kung gusto mo. Tugon niya at nakakaloko itong inisihan. Nangunot ang mukha ng lalaki at napaatras. Hindi pwede yun. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Alam ko may buhay ako bago ako napunta rito. Ang kulit mo naman kasi. Sinabi na ngang hindi kita matutulungan, di ba? Umalis ka na lang kasi kung atat na atat ka nang umuwi. Hindi ko nga alam kung saan ako pupunta, di ba? That's why I need your help. Pwes, hindi kita matutulungan. Ang tanging maitutulong ko lang sa'yo ay patirahin ka ng libre sa bahay ko. Pero dapat mo yung pagtrabahuhan. What? Anong ibig mo sabihin pagtrabahuhan? Aba, syempre. Kumakain ka at kumukonsumo dito sa bahay. Wala nang libre sa panahon ngayon, no? Alam mo bang 3 days na akong walang kita dahil sa'yo? Kaya kailangan ko magdoble kayod para may makain tayo pareho. Hindi ko pwedeng katayin araw-araw ang mga manok ko dahil pang oras lang sila ng kagipitan. Kung mananatili ka muna rito, malaking tulong ka rin sa akin, lalo na't malaki kang tao. Pwede mo akong tulungan sa pangingisda at ibang gawaing bahay. Mukha ka namang hindi masamang tao. Hindi makapaniwalang natawa ang lalaki at napahawak pa ito sa ulo. Now I see the reason why you don't want to help me leave this place. Gusto mo akong gamitin para sa pansarili mong interes. Hindi ko inaasahan na magagawa mo yan pagkatapos mo akong sagipin. Bakas ang pagkadismaya sa boses nito. Maliit na ngumiti si Hana. Ganoon ba siyang klase ng tao? Hindi naman sa ganon. Depensa niya. Sinasabi ko lang na kung mag-i-stay ka muna rito, pwede kang tumulong sa paghahanap buhay ko. Ako lang kasi mag-isang nakatira dito. Ano nga namang kalalaki mong tao, ako pang magpapakain sa'yo. Siniswerte ka, oy. Magbanat ka rin ng buto, no? At saka, makikinabang ka rin naman lalo na kung malaki ang kikitain natin. Ibibigay ko sa'yo ang parte mo para may pamasahe ka rin pauwi sa inyo kung sakaling makaalala ka na. Napatitig sa kanya ang lalaki. Tumatama sa mukha nito ang sinag ng araw na dahilan upang madipina ang kulay light brown nitong mga mata. Umanap ka ng ibang tao para punan ng kagustuhan mo, miss. Huwag mo akong isali dahil mas gusto kong malaman kung sino ako. I don't wanna stay here and live an uncomfortable life kung pwede naman ako makabalik sa dati kong buhay. Suplado itong nag-iwas ng tingin. Walang problema sa akin, hindi naman kita pinipilit. Kung gusto mo nang umalis, kita mo yung 2 malaking bato na yan? Tinuro ni Hana ang 2 malalaking bato na tanaw sa kanilang kinatatayuan. May daan sa pagitan yan, ang kasunod niyan gubat. May makipot naman na daanan dyan, kaya hindi ka maliligaw. Mag-ingat ka lang sa mga malalaking ahas. Lumalabas sila madalas sa gabi. Kung mabilis ka maglakad, mararating mo ang bayan ng San Rafael mga alas 7 ng umaga. Paliwanag niya rito. Nagangat siya ng tingin sa lalaki na nakatingin sa daang tinuro niya. Hindi ito sumagot at nanatili lang ang tingin doon. Hinila ni Hana ang flattened patalokbong sa bangka nang tuluyang maubos ang tubig ulan sa loob niyon. Hindi kita pwedeng samahan dahil maaga akong papalaot bukas. Wala akong kakainin kapag sinamahan kita. O paano, pasok na ako sa loob ng bahay. Ingat ka sa daan, mister. Yung suot mong damit nung nakuha kita sa dagat, kunin mo na lang sa silid na tinulugan mo. Nilaban ko na yun at tuyo na. Ginawaran niya ng ngiti ang lalaki bago tumalikod dito. Malapit na siya sa pintuan ng bahay nang marinig niya ang pagsigaw ng lalaki. Wait, miss. Huminto si Hana. Humabol ito sa kanya at tumigil sa harap niya. O bakit? Kung manghihingi ka ng ilaw, hindi rin kita pagbibigyan dyan. Nag-iisa lang ang ilaw ko at wala na akong ilaw sa bahay kapag pinagamit ko sa'yo. Pangunguna niya. Pumikit ito at umiling. No, hindi yan ang gusto kong sabihin. Anito at kinamot ang ulo. Eh ano? I've decided to stay here. Nangunot ang noon ni Hana sa sinabi nito. Oh, akala ko ba gustong-gusto mo nang umalis at bumalik sa pinanggalingan mo? Hindi ko pala kaya maglakad ng malayo. Medyo masakit pa ang katawan ko. Palusot nito na kaagad namang natunugan ni Hana. Natawa siya ng bahagya dahil mukha itong maliit na bata na nagsisinungaling. Ang sabihin mo, takot ka sa ahas at dilim. Aalis ka na bubukas? Gusto ko na talagang umalis, but you're not willing to help. At hindi ko kabisado ang lugar na to, kaya hindi ako makakaalis. Anito. Napabuga ng hininga si Hana at tumitig ng maigi rito. Kahit natulungan kita, hindi rin yun sasapat. Walang telebisyon sa bayan para makibalita. Malayo rin mula roon ng pier.
Pero kaya naman kung magkabangka tayo. Kung gusto mong lumuwas papuntang syudad, mamamasahe ka. Hindi pwedeng magbangka dahil malulunod lang tayo sa laki ng alon papunta ron. May pera ka ba? Ako wala. At kahit sabihin mo pa sa mga tao sa bayan na may amnesia ka, tatawanan ka lang nila. Mapaparatangan ka pang sindikato o kaya baliw. Paliwanag niya. Nanatiling tahimik ang lalaki at nakaiwas ang tingin sa kanya. So it's either I'll wait for the rescue or I'll earn money to live. Anito. Hinipo-hipo pa nito ang kumakapal ng balbas sa mukha habang nag-iisip. Ganun na nga, tugon niya. Mahirap magpadalos-dalos sa kalagayan mo. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo ang sinasabi ko. Sa simpleng galaw lang ng lalaki ay namamangha na si Hana rito. Napapalunok siya sa bawat paggalaw ng muscle sa braso nito at sa dibdib nito na bumabakat sa suot nitong hapit na t-shirt. Napapikit na lamang siya na mapagtanto sa sarili na lihim na niya itong pinagpapantasyahan. Ang sama mo, Hana. Wala nang maalala ang tao at kawawa. Pinagnanasahan mo pa. Saway niya sa sarili sa isip. Pumasok na tayo, lumalamig na. Yaya niya rito. Mabilis niyang iniwas ang tingin nang bumaba ang tingin ng lalaki sa kanya at nangunang pumasok. Nawala na rin sa isip ni Hana ang magpakilala rito. Kinabukasan, maagang nagising si Hana at lumabas ng kwarto na ginagamit ng kanyang lolo Gregorio noon. Habang ang kwarto niya naman ay pinagamit niya muna sa estranghero. Akala niya ay tulog pa ito at siyang naunang magising. Ngunit aking gulat niya nang makita niya itong nakaupo na sa upuan sa sala. Nagangat ito ng tingin nang mapansin ang kanyang presensya. Good morning. Bati nito. Mukhang nahimasmasan na ito. Magandang umaga. Umiti si Hana at nagtungo sa kusina. Hindi naman siya nako-conscious sa kung ano ang kanyang ayos ngayon. Kung buhagag ba ang kanyang buhok o may natuyong laway sa gilid ng kanyang bibig. May crush man siya sa lalaki dahil sa angking kakisigan nito. Naisip niya na normal naman ang magkaganoon, lalo na't bagong gising to. Bakit ang aga mong nagising? Huwag mo sabihing magsisimula ka ng maglakad para ipilit na naman ang gusto mong umuwi sa inyo, na hindi mo naman alam kung saan. Usisa niya. Hindi, maaga lang talaga ako nagising. Siguro nakasanayan ko na nung wala pa akong amnesia. Siguro nga. Gusto mo ba ng kape? Tanong niya rito habang binubuksan ng isang botelya. Purong kape lang ang meron ako rito. Ayos lang ba sa'yo? It's fine. Sumundan ito sa kahoy na upuan at tinikit ang mga braso sa dibdib. Ang atensyon nito ay nakatuon sa maliwanag ng labas. Matapos magtimpla ng kape ay kaagad niya itong ibinigay sa lalaki at naupo sa harap nito. Hindi niya mapigilan ang sariling umiti at makaramdam ng saya. Thank you. Biglang sabi ng lalaki. Hindi ko nasabi yan sa'yo kahapon. Thank you for saving my life and taking care of me. Pasensya na rin dahil nasigawan kita at sa pagpilit ko sa'yo. I wasn't being grateful. Sapat lang ang boses nito sa pandinig niya. Ramdam niya ang sinseridad sa tono ng pananalita nito. Wala yon. Kahit sino naman siguro gagawin din ang ginawa ko. At naiintindihan ko ang naging reaksyon mo kahapon. Natural lang siguro yon dahil bukod sa hindi mo ako kilala, wala ka pang maalala. Sagot ni Hana at sumimsim ng kape. Thank you. At sa unang pagkakataon, humiti ng sinsero sa kanya ang lalaki. Naramdaman ni Hana ang biglang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Sandali lamang ang ngiting yun pero ang lakas ng epekto na yun sa kanya. And speaking of names, hindi ko pa alam ang pangalan mo, miss. Hana Felorino. Yan ang pangalan ko. Mabilis niyang sagot. Kung itatanong mo ang edad ko, 25 na ako. Mukha lang akong mature dahil patak sa trabaho at bilad sa init ng araw. Hana, tatandaan ko yan. And no worries. For me, you're beautiful inside and out. Tumangot-tango ito. Pasensya na at wala akong maibigay sa iyong pangalan ko at edad. Even address. Gusto mo bang bigyan kita ng pangalan kahit pansamantala lang? Para naman may maitawag ako sa iyo habang nandito ka. Tumango ang lalaki at ngumiti ulit. Sure, gusto ko yan. Sige, ano bang maganda? Napaisip siya. Nagpangalumbaba siya sa lamesa. Napakaraming pangalan ang naglalaro sa isip niya at wala siyang mapili sa mga yon. Hindi bagay sa lalaki ang mga pangalang naiisip niya. Ang gusto niya ay yung babagay sa kakisigan nito at astig pakinggan. Roman kaya? Umangat ang katawan niya at napaayos siya ng upo.
Nakatingin siya sa lalaki at hindi mabasa ang nasa isip nito. Bakit yan ang naisip mo? Usisa nito. Bahagyang natigilan si Hana at nag-alangan sa pagsabi kung anong laman ng isip niya. Nahihiya siya sa kung ano ang maaaring isipin ng lalaki sa kanyang dahilan. Kung bakit pa kasi nagtanong pa ito. Ngunit kalaunan ay binaliwala na lamang niya yon at sumagot. Kasi gwapo ka. Yang itsura at katawan mo parang itsura at katawan ng isang Roman god. Astig din pakinggan at tunog pang lalaki. Ayaw mo ba na ganon? Okay lang naman. Tumango-tango ang lalaki. Tinaas ang hawak na tasa at pasimpleng sumimsim ng kape upang takpan ang namumuong ngiti sa mga labi. Talaga? Mabuti naman at nagustuhan mo. Masayang ani Hana. Nang hindi na nagsalita pa ang lalaki ay tinuon na lamang ni Hana ang atensyon sa kanyang kape. Tumayo na siya matapos maubos yon at kaagad na ininit ang natitirang ulam na adobong manok nila kahapon. Kumuha siya ng ilang piraso ng manok at nilagay yun sa loob ng baunan. Ang ibang natira naman ay hinain niya sa mesa, pati na rin ang bahaw na kanin. Kumain ka na, Roman. Untag ni Hana dito nang mapansing malalim ang iniisip nito habang nakatingin sa labas. Napatingin ito sa pagkain sa lamesa bago siya nagtatakang tiningala. What about you? Hindi ka ba kakain? Yung laman ng baonan sa lamesa yan ang kakainin ko. Sa laot na lang ako kakain kaya kumain ka na riyan. Ani Hana. Hindi na nakapagsalita ang lalaki dahil kaagad na siyang pumasok sa kwarto. Paglabas ni Hana ay suot na niya ang makapal na damit na palagi niyang ginagamit sa tuwing papalaot. Dala na rin niya ang malaking sombrero. Napansin niya ang lukot na itsura ni Roman nang balingan siya nito. Ngunit hindi naman ito nagtanong. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay ko, Roman. Ibibilin ko to sa'yo kaya bantayan mong mabuti at pati na rin si Joey. Kung may dumating mga rescue para kunin ka, pakilak na lang ng bahay bago ka umalis. Nakangiting paalala niya sa lalaki. Sinuot niya ang sombrero at saka lumabas. Ngunit walang dumating na rescue para kay Roman. Hanggang sa lumipas pa ang 9 na araw. At sa loob ng mga araw na yon ay palaging si Roman at ang alagang aso ni Hana na si Joey lang ang naiiwan sa munting tahanan ng dalaga. Hindi maisama ni Hana ang lalaki sa pangingisda dahil sa nangyari dito. Isa pa, mukhang hindi rin ito sanay sa pangingisda. Sa kinis ng kutis at sa lambot ng mga palad nito, hinala niya ay ibang-iba ang buhay ni Roman sa buhay na kinalakyan niya. Pero tinuruan na niya si Roman ng mga gawaing bahay. Kinailangan niya itong turuan dahil halos buong araw siyang wala sa bahay para mangisda. Marunong na rin itong maglaba. Ang hirap naman ito. Bakit ba kasi ang tagal matanggal ng mantsa? Reklamo ni Roman habang kinukusot ang damit na natapunan ng sabaw ng pusit na niluto ni Hana. Nakaupo ito sa bangkito at nakabukaka sa harap ng malaking palanggana. Seryosong nakapokus ang atensyon nito sa damit at puno na ng bula ang mga kamay. Sa ikli ng short na suot nito ay nabubunyag tuloy ang napakaputing binti nitong may maninipis na balahibo. Kanina pa nakatayo si Hana sa harap ni Roman. Nakamasid lamang siya sa ginagawa ng lalaki na kanina pa inis na inis sa pagkusot sa damit. Napapangisi na lang siya habang pinapanood to. Ang cute lang nitong tingnan habang naglalaba. What's funny? Masaya ka talaga kapag nakikita mo ako nahihirapan, no? Ganyan ka na noon pa. Anito nang mabilis siya nitong tiningala. Mariin ang pagkakadikit ng mga labi nito. Singdiin ang bawat ginagawa nitong pagkuskos sa damit. Ako na riyan, Roman. Hindi mo yun madadala si ganyan. Sige na, tumayo ka na. Ani Hana. Hindi pa rin naaalis ang pagkaaliw sa tono ng boses. No, it's my fault that the shirt got stained. Kaya ako dapat ang magtatanggal. Kapapahinga mo lang din sa pangingisda. Pagod ka pa. I can do this. Natigilan siya sa inusal ni Roman. Napakagat siya sa kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang paglatag ng ngiti roon. Simula nang matuto ang lalaki sa mga gawaing bahay ay napapansin na ni Hana ang pag-iiba nito. Noong unay hirap na hirap ito at panay ang reklamo. Ngayon, naging masipag na ito. Animoy sanay na at naging parang husband material pa. Para kay Hana, nakakapanibago yun dahil sinabi na nito sa kanya noon pa na hindi ito interesado na maging katulong niya sa mga gawaing bahay. Subalit alam naman niya na tumatanaw lang ito ng utang na loob. Siguro ay nakikita rin ng lalaki ang hirap niya sa pangingisda nang walang katulong, kaya napipilitan itong akuin ng ibang trabaho sa bahay. Sa kabila niyon,
Hindi niya pa rin mapigilang mabighani sa asal nito. Sigurado ka ha? Paninigurado ni Hana. Umiwi lamang si Roman na nakayuko pa rin. Sa mahigit na 1 linggo nilang magkasama, ang pagiging masungit lang nito ang hindi nagbabago. Palangiti naman ito at tumatawa na rin. Pero minsan ay nagsusungit din. Alinman sa dalawang ugali nito ay parehong nagiging dahilan ng malakas na pagtibok ng kanyang puso. Tibok na alam niyang ibig sabihin. At alam niyang hindi dapat dahil hindi magtatagal ay aalis din naman sa buhay niya si Roman. Masasaktan lang siya kapag binigyan niya ng pansin ang unti-unting pag-usbong ng damdamin para dito. Kumain ka na ron, Hana. Luto na yung sinain ko. Iwanan mo na lang ang pinagkainin mo sa lababo. Ako na maghuhugas mamaya pagkatapos ko rito. Anito at binuhusan ulit ng powder ang mansya ng damit. Bumuntong hininga si Ana at sinilip ang mukha nito. Nakatukod ang mga kamay niya sa kanyang tuhod, kaya't magkapantay na ang kanilang muka. Napansin niya na unti-unti nang lumalago ang balbas nito na mas lalong nagpapalakas ng dating nito. Bumabagay yun sa mapupula nitong mga labi na sa tingin pa lang ay alam ng malambot at matamis kapag ito'y hinalikan. What are you doing? Kunot-noo siyang tinitigan ni Roman at huminto sa paglalaba. Nagtama ang kanilang mga mata at dahil doon ay kumawala na ang ngiti na kanina pa niya pinipigilan. Ang gwapo mo pala talaga, no? Ang sarap mo tuloy titigan. At mas lalo kang gumagwapo kapag naglalaba. Hindi niya pinutol ang pagtitig kay Roman at ganoon din to. Sa mga nagdaang araw ay mas naging komportable na siya sa presensya ng lalaki. Na pati ang pagsabi ng kanyang nararamdaman ay hindi na niya kinatatakot. Madalas, kapag napapatingin siya kay Roman ay napupuri niya ito. Alam ko na yan. Hala, kumain ka na ron. Naaaliw na tumalikod si Hana at bumalik sa bahay. Sinunod niya ang sinabi ni Roman. Kaunti lang ang kinain niya dahil hindi naman siya gaanong nagugutom. Nagligpit siya kaagad at hinugasan na ang pinagkainan. Hindi niya sinunod ang utos ng lalaki. Hindi rin naman yun sobrang hirap at sanay na siya sa gawaing bahay. Finally! Narinig niyang sigaw ni Roman. Tinuyo ni Hana ang mga plato at ibinalik yun sa lalagyan. Nang lumabas siya ulit ay nagsasampay na si Roman ng mga nabanlawan nitong damit. Sa lagay nila ay parang mag-asawa na talaga sila. Siya ang asawang babae na nakatayo sa hindi kalayuan at hinahangaan ng kanyang asawa habang ito ay naglalaba. Hay nako, nag-iilusyon ka na naman, Hana. Kung totoo yung hinala mong mayaman yan, eh di ka niyan papatulan, no? Paanas na si ni Hana sa sarili. Dumapo ang paningin ni Roman sa kanyang direksyon. Mabilis niyang pinakitaan ng ngiti ang lalaki at nag-isip ng sasabihin. Tapos ka na riyan? Tanong niya kahit halata naman na tapos na ito. Naging hilaw ang ngiti niya na kinakunot ng noo ni Roman. Why? Binuhat nito ang batsa na puno ng tubig at binuhos ang laman sa damuhan. Sinabit nito ang batsa sa pako na nakausli sa pader ng bahay bago siya nilapitan. Natuliro si Hana. Hindi niya alam kung anong sasabihin dahil una pa lang ay wala naman talaga siyang sadya rito. Kung bakit ba kasi siya nagtanong. Baka isipin ni Roman na atat na siyang makasama to. Itatanong ko lang sana kung, gusto mong sumama bukas sa akin sa laot? Pagsasalita niya nawala sa hulog. Gusto niyang kumuha ng martilyo at ipukpok yun sa ulo niya matapos ang pinagsasabi. Seryoso siyang pinagmasdan ni Roman. Ang mga tingin nito ay tila tumatagos sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi niya magawang iiwas ang kanyang tingin sa mga mata nito dahil labis yung nakakaakit. Gusto mo akong isama? Tuturuan mo ba akong manghuli ng isda? Tanong nito. Wala siyang nagawa kundi tumango na lang. Kung gusto mo, oo. Naisip ko rin kasi na baka naiinip ka na rito sa bahay kapag nasa dagat ako. Wala kang kausap ng ilang oras. It doesn't bother me. Besides, nandiyan naman si Joey. I like hanging out with your dog. Pero kung gusto mo akong isama sa'yo sa dagat, walang problema sa akin. I want to know what you do in there actually. Anito. Talaga? Nagliwanag ang mukha ni Hana sa narinig. Yeah. Pagbayag ni Roman na walang bakas ng disgusto sa ekspresyon at boses. Umiti pa ito na labis na ikinatuwa ng puso niya. But what about Joey? Pag-aalala nito sa kanyang aso. Wala namang kaso kung maiiwan niya mag-isa. Sanay naman siya. Iwanan lang siya ng pagkain. At saka hindi naman tayo magtatagal. Tumango lamang si Roman. Kinabukasan nga ay sumama si Roman kay Hana sa laot.
Tahimik niyang tinanggal ang damit na nakabalot sa kanyang muka na si Hana mismo ang nagkabit upang hindi raw siya masunog sa init ng araw. Hindi siya sanay. Mahangin man ang biyahe sa dagat, ay nahihirapan pa rin siyang huminga ng maayos. Roman, narinig niyang bagit ni Hana sa kanyang pangalan, o mas tamang sabihin, pangalawang pangalan, na bigay nito sa kanya. Dahil ang totoo niyang pangalan ni Oscar, at naaalala na niya yon, 4 na araw nang nakalilipas. Nasa laot si Hana ng mga oras na yon, nang biglang bumalik ang kanyang mga alaala. Hindi na rin siya nag-abala pa na ipagtapat sa babae ang katotohanan. At hindi na rin niya sinubukan pang ipabago ang pagtawag nito sa kanya. Dahil maliban sa mabubuking siya, gusto niya na tinatawag siya nito sa pangalang Roman. Sa madalit sabi, ine-enjoy na niya ang simpleng buhay kasama ang dalaga. Malayong malayo man sa buhay na nakagisnan niya, pero sa piling ni Hana ay masaya siya. Damang-dama niya ang kalayaan at maging ang pag-aalaga at concern sa kanya ni Hana. Bagay na ni minsan ay hindi niya naramdaman mula sa sariling pamilya. Kaya kung kinakailangan magpanggap na may amnesia siya, wag lang iwan ng dalaga, gagawin niya. Inaamin din niya na unti-unti na siyang nahuhulog dito. Gusto niya ang lahat kay Hana. Ang pagiging simple nito, matatag at madiskarte sa buhay, ay lalong nagpapahanga sa kanya dito. Yeah. Tugon niya sa dalaga. Inaalam ko lang kung nandyan ka pa. Maingay ang makina kaya hindi ko malalaman kapag nahulog ka. Kumapit ka ng mabuti riyan, okay? Anitong may tono ng pag-aalala. Nasa likuran kasi siya nito nakaupo, kaya hindi ito mapakali. Hindi sumagot si Roman at sumunod na lang sa sinabi ni Hana. Hindi ito ang unang beses na sumakay siya ng bangka. Ngunit ito ang unang beses niyang sumakay sa isang bangka para manghuli ng isda. At hindi siya makapaniwala na masusubukan niya ito ngayon. Napansin ni Roman na namatay ang makina at ang dahan-dahang paghinto ng bangka. Tumayo si Hana at sinimulang ayusin ang lambat. Dito tayo manguhuli ng isda? Tanong niya rito. Sinilip niya ang dagat na kay linis. Nagmukha iyong mababaw dahil natatanaw niya ang nasa ilalim. Oo, dito madalas ang pwesto ko. Dito sa bandang kaliwa at sa kanan mo. Pinagtuturo nito ang binanggit ng mga direksyon. Balot na balot ang mukha nito ng tela at tanging ang mga mata lamang nito ang nakikita niya. Hindi niya tuloy mawari kung nakangiti ba ito o hindi. Pero minsan lumalayo ako kapag madalang ang isda sa banda rito. Nung huli akong lumayo-layo ng kaunti, yun yung araw na nakita kitang palutang-lutang. Naisip ko na baka sinadya na rin ng Diyos na lumayo ako nung araw na yun para sagipin ka. Patuloy nito. Sa mga nakaraang araw ay nakamasid lamang si Roman kay Hana. At sa bangka nito sa tuwing aalis ito para mangisda. Nagkukusang loob siya madalas na bitbitin ang daladala nitong lambat at balde. Mula sa buhanginan ay tinatanaw niya ang papalayong figura ng bangka nito hanggang sa maglaho iyon sa kanyang paningin. Ngayon lang niya lubos na napagtanto kung gaano kalayo ang nararating nito sa pangingisda. Alam niyang sanay na ito sa ganitong trabaho, pero hindi niya maiwasang mag-alala lalo pa at wala itong kasama sa tuwing papalaot. Naisip niya na paano kung biglang sumama ang pakiramdam nito, o di kaya ay mangyari kay Hana ang nangyari sa kanya noon sa barko. Sinong tutulong dito? Pero ganoon pa man ay humahanga siya sa katapangan nito at kasipagan. Isuot mo yung sombrero mo at lumapit ka rito. Hawakan mo tong lambat. Hawakan mo ang kabilang dulo. Anito at nilahad kay Roman ang isang dulo ng lambat. Tumalima naman siya. Hindi niya binalot ang mukha ng damit at ang sombrero lang ang isinuot. Tumayo si Roman at inabot ang hawak ng kamay nito. Anong gagawin natin dito, Hana? Sinuri niya ang lambat. Ihahagis natin to sa dagat. Sabay natin gagawin yun. Magbibilang ako ng 3, okay? Tanging pagtango lamang ang naging tugon ni Roman. Tumungo sila sa unahan ng bangka. Mahigpit siyang napahawak sa lambat at hinanda ang sarili. 1, 2, 3, hagis! Nahuli ng paghagis si Roman. Ngunit hindi naman yun naging problema. Lumapag naman yun sa dagat at hindi nagusot. Wala rin naman siyang narinig na reklamo mula kay Hana. It's that simple? Nagtaka siya nang makabalik sila sa kanilang upuan. Sa pagtapon ng lambat, oo. Pero kailangan pa nating maghintay ng matagal-tagal. Hindi naman agad-agad ay papasok ang mga isda sa lambat. Anito. Yan ba ang rason kung bakit natatagalan ka sa pag-uwi? Oo. Lalo na ngayong buwan na madalang ang isda. Minsan 20 peraso, minsan 2 lang.
Hindi ka makakabawi kapag ibinenta mo ang ganyan kaliit na kuha. Kapag ganon, sinisikap ko talagang makarami kaya madalas natatagalan ako sa dagat. Hindi bulag si Roman sa ikot ng trabaho ni Hana at napagtanto niya lang ng lubos ang bagay na yon nang bumalik na ang kanyang mga alaala. Kaya pala siya pinursiging turuan ng dalaga sa gawaing bahay dahil walang kasiguraduhan ng oras ng pag-uwi nito. Gamitin mo to nang may mapagkaabalahan ka riyan. Nasa ilalim mong pain, kunin mo na lang. Ani Hana habang iniaabot sa kanya ang isang pamingwit. Tumambad kay Roman ang kumpol ng mga uod nang buksan niya ang maliit na pabilog na lalagyan na dinukot niya sa ilalim ng kinauupuan. Bigla ay nanginig siya sa nakadidiring tanawing yon. Buong buhay niya hindi pa siya nakapamingwit dahil hindi naman din ang karaniwang libangan niya o kahit ng sinong membro ng kanilang pamilya. Teka, marunong ka bang gumamit niyan? Tumagilid ng upo si Hana upang lingunin siya. Natawa ito nang makita ang kanyang nakangiwing bibig. Sabi ko na nga ba na ganyan ang magiging reaksyon mo? Anak, mayaman ka talaga no? Akin na yan, baka mahimatay ka pa. Anito at akmang babawiin ang pamingwit nang indilayon niya yon. I will try it. Anya, pilit na tinatatagan ng loob. Kumunot naman ng noon nito. Baliw ka ba? Halata ang disgusto mo sa mga uod, susubukan mo pa. Ibigay mo na sa akin yan. Kaya nga susubukan ko para masanay ako. Para matuto ako sa pangingisda naman ang rason kung bakit mo ako sinama dito, right? So let me try this, okay? Sa huli ay wala ring nagawa si Hana sa kagustuhan niya. Naroon pa rin ang pandidiri sa kanyang sistema, lalo na kapag napapatingin siya sa mga bulate. Pero dahil hindi naman mangangagat ang mga yon ay natitiis din niya. Dagdagan pa ng nabibingwit niyang isda na ikinalilibang niya kaya hindi na niya yun pinapansin. Mabuti na lang din at hinayaan siya ni Hana. Dahil sa ilang minuto niyang pamimingwit ay nakabingwit siya ng isang malaking isda. Ang laki nito, Roman! Hindi makapaniwalang bulalas ni Hana habang nakatingin sa isang kombutan na nahuli niya. Malaking kikitain mo rito kapag naibenta to. Dagdag pa nito, makikita ang saya sa ekspresyon nito. Talaga? Magkano ba to kapag naibenta? Kuryosong tanong niya sa dalaga. Aabot ng 600, pero dahil madalang to ngayon, baka nasa 1,000 na. Bahagyang nadismaya si Roman sa sagot nito. Just 600 to 1,000? Tanong niya sa kanyang isip. Bumagsak ang mga mata niya sa balde kung saan nakasilid ang kumbutan. Medyo may kalakihan ngayon, kasing laki ng sapatos niya sa mansyon. Naisip niya na mukhang makatarungan naman ang presyo para sa laki nito. Siguro ay nasanay lang siya sa trabaho niya na milyon-milyon ng kanyang kinikita araw-araw. Kaya ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang marinig ang presyong 600 at 1,000 pesos. Hindi rin naman pwede na ang isang bagay na nahuli ay magkakahalaga ng 1,000,000. Imposible yon. Nagpatuloy si Roman sa kanyang ginagawang pamimingwit. Mukhang sinaswerte sila ngayon dahil nakahuli ulit siya ng isa pang kumbutan. Ilang minuto lang din ang lumipas matapos ang kanilang pangalawang huli, ay tinawag siya ni Hana. Inutusan siya nito na tumulong sa paghili sa lambat dahil mabigat daw. Nang maitaas nga nila yon ay may nalambat pa silang 5 malalaking tamban. Mabuti na lang sinama kita, Roman. Tingnan mo tiba-tiba tayo dito. Swerte ka pala, may magnet ka ata sa mga isda. Malaki ang ngiti ni Hana nang sulyapan siya nito. Bakas ang kasiyahan nito sa buong sandali na tinatanggal nila ang mga huli at nilalagay sa balde. Hanggang sa bumiyahe sila papuntang bayan upang ipagbili ang mga yon ay hindi naglaho ang ngiti sa mga labi ni Hana. Hindi niya mapigilan ng maging masaya rin para sa dalaga. Natutuwa siya dahil marunong itong magpahalaga sa mga bagay na maliliit lamang para sa kanya. Sa mundo niya kasi, karamihan sa mga mayayamang tao na nakapaligid sa kanya, hindi ganoon. Kahit sobra-sobra na ang biyayang napapasa kamay, hindi pa rin ako kontento. Naghahangad pa rin ng mas marami na minsan ay dumarating na sa puntong nakakaapak na ng ibang tao. Hoy Roman, bumaba ka na riyan at nandito na tayo. Natutulala ka na naman sa akin eh. Nahugot si Roman mula sa malalim na iniisip nang marinig ang sigaw na yun ni Hana. Nakababa na ito ng bangka at nakatingin sa kanya. Tinaas nito ang kamay at sinenyas ang direksyon ng balde na nakapatong sa langkapan ng inuupuan nito kanina. Pakibuhat na rin yung balde at iabot mo sa akin. Huwag kang tumulala lang dyan sa akin. Iisipin ko talagang may gusto ka sa akin. Kung meron man, sabihin mo lang.
Papatulan naman kita eh. Tudyo pa nito. Umiti lang dito si Roman at ginawa ang utos nito. Bumaba na rin siya ng bangka pagkatapos. Buhanginan din ang lugar na yon na napapalibutan ng malalaking pampang at mayayabong na mga puno. May ibang bangka rin ang nakapondo roon kaya mukhang hindi lang sila ang dumadaong doon. Tara na Roman! Tawag ni Hana sa kanya. Nauna na itong lumakad at buhat-buhat ang balde. Halata sa paglalakad nito na hirap ito at nabibigatan. Nang makita yun ni Roman ay mabilis siyang humabol dito at inagaw mula rito ang balde. Nabibiglang napabaling ang babae sa kanya bago bumaba ang paningin nito sa hawak na niyang balde. Ako na magdadala nito, Hana. Anya at naunang naglakad. Ako na, mabigat yan. Humakbang ito palapit sa kanya kaya humakbang din siya palayo. Kaya nga ako na magdadala. Ang kulit. Ako na nga, kaya ko naman, sanay ako. Lumapit pa ito lalo sa kanya at sinubukang agawin ang balde kaya mabilis yung inilipat ni Roman sa kabila niyang kamay. Pero hindi huminto si Hana at bigla na lamang dumikit sa kanya. Sinubukan niyang lumayo ngunit ang dalawang kamay nito ay maagap na pumalibot sa kanyang katawan at pilit na inabot ang balde. Ibigay mo na kasi Roman, pamimilit nito. Naistatwa si Roman at nahugot ang hininga sa ikinilos ng babae. Lalo pat ang mukha nito ay nakalapat sa kanyang dibdib. Humigpit ang pagkakakapit niya sa hawakan ng balde, dahilan para mahirapan sa pag-agaw si Hana dito. Sa bawat pagkiskis ng kanilang mga balat ay tila kinukuryente si Roman. Ang katotohanan na si Hana ang nakayakap sa kanya ay mas lalong pinalalakas ang pagtambol ng kanyang puso at pag-iinit ng kanyang pisngi. Shit. Hindi na halos mabilang ni Roman kung ilang mura na ang nabitiwan niya sa kanyang isip. Pumikit siya at kinalma ang sarili bago seryosong tumikim. Sinusubukan mo bang nandiin ako, Hana? Tanong niya rito. Laking pasasalamat niya na hindi siya nautal. Ang pagseseryoso at pagsusungit na lang minsan ang kaya niyang gawin. Nang sa ganoon, ay hindi mahalata ni Hana na nababaliw siya sa mga ngiti at papuri nito sa kanya. Lalo na kapag dumidikit ito sa kanya. Kagaya na lamang ng ganito. Baka mahalikan niya ito kapag hindi siya nakapagtimpi. Natigil din naman si Hana at kaagad na umalis sa katawan niya. Pinukol siya nito nang nagtatakang titig habang nakakunot ang noo. Ano? Ang kapal mo rin eh, no? Hoy, porket gwapo ka ganyan ka na magsalita? Ibigay mo na lang kasi sa akin yung balde at ako na ang magdadala. Inis na reklamo nito. Inilingan niya ito. No, mas mabilis tayo kapag ako magdadala nito. Just lead the way. Sige na, hinihintay na tayo ni Joey. Kawawa naman yun. Paawa niyang pagdadahilan na binili naman ang dalaga. Nakahinga ng maluwag si Roman. Tinahak nila ang makipot na daan na napapaligiran ng malalagong puno. Nakasunod lamang siya kay Hana. Paglabas nila roon ay bumungad sa kanila ang isang palengke. Dinaanan nila ang hilera ng maliliit na tindahan na dinarayo ng iilang tao bago sila pumasok sa pamilihan ng karne. Kabilang na rin ang mga isda. Sumalubong sa ilong ni Roman ang naghalo-halong amoy ng tila nabubulok na karne at malansang isda. Halos masuka siya sa bahong yun at kaagad na tinakpan ng tela ang kanyang ilong. Nakakalusot pa rin ang amoy, ngunit kahit papaano ay nabawasan. Oh Hana, may ibebenta ka? Tawag ng isang matandang lalaki sa katabi niya. Opo, Mang Dito. Sagot ni Hana. Bumuntot rito si Roman nang lumapit ito roon sa pwesto ng lalaki. Kinuha rin ito ang balde ng kanyang bitbit at pinatong yun sa lapag na gawa sa kahoy na nasa pagitan nila ng matanda. Wow, tiba-tiba ka ngayon ah. Sambit ng matanda na nakangiti. Isa-isa nitong nilabas ang isda sa balde at pinatong sa kiluhan sa tabi. Pagkatapos ay dumukot ito sa bulsa ng papel na pera at ibinigay kay Hana. Maraming salamat, Mang Lito. Ani Hana na nakangiti. Nang makalabas sila roon ay agad itong namili ng mga gulay sa hilera ng tindahan sa harapan ng pamilihan ng karne. Nakatayo lamang si Roman sa likuran nito at pinigmamasdan si Hana sa ginagawa. Umangat ang paningin niya sa mukha nito na kahit bakas ang pagod ay maganda pa rin. Tuloy ay hindi niya mapigilan ng humanga rito. Nag-ingos lang siya ng tingin nang mapansin ang panay na pagtitig sa kanya ng ginang na nagtitinda. Tinalikuran niya ito at piniling magtingin-tingin sa paligid. Hanggang sumahagip niya ang pamilya na lalaki sa unahan sa kaliwa niya. Sandali lang itong nakatayo roon at kaagad ding umalis. Abala si Hana sa pagpili ng gulay,
kaya mabilis na sumibat si Roman upang puntahan at sundan ng lalaki. What are you doing here? Galit na kastigo ni Roman sa lalaki. Isa ito sa tauhan ng daddy niya. Sir, sorry po pero matagal na po namin kayong hinahanap at dito po namin kayo natsambahan. Kailangan nyo na po umuwi dahil nakakasakit na kakaisip sa inyo ang mami at daddy nyo. I will, kapag okay na lahat. Pero sir, baka po mawala na naman kayo. I won't. Give me your earpiece. Diyan tayo mag-usap. Pero sa ngayon, pagbigyan mo na ako na wag mo nang ipaalam sa kanila na nahanap mo na ako. Wala namang nagawa ang lalaki kundi sundin ang gusto niya. Samantala, binalot ng pag-aalala si Hana nang mapansin na wala si Roman sa kanyang tabi. Nilibot niya ang kanyang paningin sa buong paligid ngunit hindi niya ito makita. Yung kasama mo ba ang hanap mo? Umalis yun, dun pumunta. Wika ng tindera at tinuro ang daan sa tabi ng maliit na tindahan ng saging. Bitbit ng pinamiling gulay ay tinungo niya ang sinabi ng ale. Nang tumapad siya sa daan ay wala naman ito roon. Nagsimulang kumabog ng malakas ang kanyang puso habang binabaha ang kanyang isip ng napakaraming posibilidad. Umalis na ba si Roman? Iniwan na ba siya nito? Hana! Tawag sa kanya ng pamilyar na boses mula sa likuran. Paglingon niya ay roon niya nakita si Roman. Papalapit ito sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Tila isang bula na bigla na lang naglaho ang kabang nararamdaman niya nang makumpirma na hindi siya nito iniwan. What are you doing here? Ikaw, saan ka galing? Bigla ka nalang umalis nang walang paalam. Akala ko tuloy dinungkot ka na. Parang bata niya itong pinagalitan. Napapalingon pa ang ibang dumaraan at nagtitinda dahil napalakas ang boses niya. May nakita lang ako nagtitinda ng itlog. I followed him. Hindi na ako nakapagpaalam. Sorry. Seryoso itong tiningnan ni Hana. Inaalam kung totoo ba ang sinasabi nito. Huwag mo na ulit yung uulitin sa susunod, Roman. Anya at tumango naman ito. Kumunot ang kanyang noo nang mapansin ng hawak-hawak sa magkabilang kamay nito. Ano yung dala mo? 25 kilo of rice and 1 kilo of pork meat. Binigay ng may-ari ng tindahan sa likod ng gulayan sa bandang likuran ko. A gift dahil ang gwapo ko raw. Ang babait pala ng mga tindera dito, no? Paliwanag nito. Natawa pa ang loko kaya hindi maiwasan ni Hana na magtaka at mapakunot noo. Subalit hindi na siya nagtanong pa dahil minsan na rin naman siyang nabigyan ng libreng groceries doon. Sapat na ang makita niya ito at malaman na walang nangyaring masama rito. Tinanguan na lang niya ito at inaya ng umuwi. Nang mga sumunod na araw ay ganoon din ang nangyari. Nagtungo muli si Hana sa bayan kasama si Roman matapos silang may malambat na labo. At kagaya noong nakaraang araw ay nawala ulit ang lalaki. At nang makabalik ito ay may dala na itong grocery na labis niyang pinagtaka. Nang tanongin niya ito kung saan yun galing, ay sinabing bigay raw ng isang lalaking dayo sa bayan. Hindi yun pinaniwalaan ni Hana, ngunit hindi niya yun isinatinig hanggang makauwi sila. Ngumiti lang siya at tumango at umaktong naniniwala siya sa rason nito. Right. Fine, I'll do it. Ang iritadong anas ni Roman. Okay, alright. Just do what I ask you to do. Sinong kausap niya? Tanong sa isip ni Hana. Oo, sabi, uuwi ako. Basta sundin niyo lang ang kondisyon ko. Dinig pa niyang sabi nito. Patungo na sana si Hana sa kusina nang marinig si Roman na nagsasalita sa loob ng kwarto nito. Natigilan siya at napuno ng pagtataka ang kanyang utak. Simula na una niya itong isama sa bayan ay napansin niyang may nagbago. Ang mga misteryosong groceries na natatanggap nito sa hindi nito mapangalanang tao at ang sekreto nitong pakikipag-usap sa kung sino kahit wala naman itong telepono. Kagaya ngayon. Nalapit na sana siya nang biglang bumukas ang pintuan at niluwan niyo ng lalaki. Kumain ka na? Tanong ni Hana at ngumiti para hindi nito isiping sinusubukan niya makinig sa sinasabi nito. Hindi pa. Kain tayo? Tumaligod kaagad siya dito. Tahimik ang hapagkainan nang magsimula silang kumain. Paminsan-minsan niyang sinusulipan si Roman na nakafocus lang sa kinakain. Gusto niya itong komprontahin tungkol sa napapansin niya mga kakaibang kinikilos nito at para mapatunayan ang nabubuong hinala sa isip niya na nakakaalala na ito. Subalit palagi na lang siyang nauunahan ng takot. Natatakot siya na baka mali siya at magalit lang ito sa kanya.
O baka totoo nga na bumalik na ang mga alaala nito at iiwan na siya nito. Nalumo si Hana sa huling naisip, hanggang sa dumating ang hapon ay yun ang nakalukob sa puso at isip niya. May iwan ka na namang mag-isa. Yan na yata ang kapalaran mo, Hana. Pabulong niyang pagkausap sa sarili habang mag-isang nakaupo sa buhangin. Niyakap niya ang kanyang sarili dahil lumalamig na ang ihip ng hangin. Pinagmasdan niyang nag-aagaw ng kulay ng papalubog na araw sa kanluran. Matagal mo nang alam na lahat ng tao dumaraan lamang sa buhay natin. Bakit pa kasi umasa ka pa na mananatili ang taong yun? Mapait siyang napangiti. Hindi na sila nagkausap ni Roman hanggang sa sumapit ang gabi. Matapos ang hapunan ay dumiretso na ito sa kwarto nito. Natulog si Hana ng gabing yun na malungkot at nadagdagan palalo ang lungkot na yun nang kinabukasan ay wala na si Roman sa kanyang bahay. Hinanap niya ito ngunit napagod lang siya. Naupo siya sa hapagkainan at hinintay niya ito ng ilang oras sa pag-asang umalis lang ito sandali at babalik din agad. Ngunit dumating na ang takip-silim ay walang Roman na nagpakita. Kinabukasan ay naalimpungatan si Hana sa mga katok sa pinto ng kanyang bahay. Doon lang niya napagtanto na nakatulugan niya pala ang paghihintay sa hapagkainan. Si Roman. Gulantang niyang bulala sa isip. Mabilis siyang tumayo at binuksan ang pinto. Ngunit ganoon na lamang ang pagkadismaya niya nang ang lumantad sa kanyang harapan ay hindi si Roman, kundi 3 lalaki na nakasuot ng itim na suit. Good morning, Miss Hana. Bati nang nasa gitna at ngumiti. Sinuklian ito ni Hana ng ngiti sa kabila ng pagtataka. Yun ang unang beses na may bumisita sa bahay niya na ang suot ay pangmayaman at kilala pa siya ng mga ito. Anong kailangan nila? Usisa niya. Nandito kami para iparating ang pagpapasalamat ng pamilya Salvatore sa iyo sa pagligtas sa anak nilang si Oscar Salvatore. May handog ding regalo sa iyo ang pamilya bilang pasasalamat sa iyong ginawa. Anito. Binalot ng pagkalito si Hana sa mga lumalabas na salita sa kaharap. Ngunit naunawaan din niya na ang tinutukoy nitong lalaki na niligtas niya ay walang iba kundi si Roman. At ang mga estranghero sa harapan niya ngayon ay pinadala ng pamilya nito para pasalamatan siya. Tuloy po kayo. Ani Hana at binuksan ng malaki ang pinto. Ngumiti lamang ang lalaki sa gitna at umiling. Maraming salamat pero hindi na kami magtatagal. Anito na ikinatango niya. Kaano-ano pala kayo ni ang ibig kong sabihin ni Oscar? Tauhan po kami ni Sir Oscar Salvatore at ng kanyang pamilya. Nasa ilalim kami ng kanilang pangangalaga at otoridad. Ang sagot ng isa sa mga lalaki. Tauhan? Yes, ma'am. Si Sir Oscar Salvatore po ay anak ng bilyonaryo. Sila po ang nagmamay-ari ng pinakamalaking car company at iba pang negosyo sa loob at labas ng bansa. Nanlaki ang mga mata ni Hana sa narinig. Matagal na siyang mihinala sa tunay na katauhan ni Roman. Nagaling nga ito sa mayamang pamilya. Subalit hindi naman niya inisip na isa itong anak ng bilyonaryo. Ang akala lang niya ay isa lang itong simpleng negosyante na galing sa mayamang pamilya. Halos matuno siya habang inaalala ang lahat ng bagay na inutos at pinagawa niya rito. Bigla siyang nahiya. May ideya po ba kayo kung nasa na siya ngayon? Nasa ligtas na kalagayan po ba siya? Pabalik na siya ngayon sa mansyon kasama ang kanyang personal assistant at iba pang mga tauhan. Ipagdiriwang na buong ka ng kanyang pagbabalik, kasabay na rin ang engagement at nalalapit na kasal nila ni Miss Catherine Leviste na pansamantalang na ipagpaliban dahil sa kanyang pagkawala. Natuod si Hana sa kinitatayuan. Nalamig ang kanyang buong katawan at ang paglakas ng paghampas ng puso niya ay naghatid ng sakit sa kanyang dibdib. Tila ba'y panandali ang natuliro si Hana at kinailangan niya pang ulitin yun. Ikakasal na si Oscar? Anya na nauutal. Yes, Miss Hana. Isa yun sa dahilan kung bakit kailangan na niyang bumalik sa mansyon. Ang kanilang pag-iisang dibdib ay malaking bagay sa pagpapalakas ng estado ng kanilang pamilya at kayamanan. Humiti pa ito na animoy nasisiyahan sa balitang ipinagtatapat nito sa kanya. Subalit ang nararamdaman nito ay taliwas sa nararamdaman ni Hana ngayon, sapagkat hindi niya magawa na maging masaya para kay Roman matapos marinig ang balita tungkol dito. Sa kasal nito sa babaeng hindi man niya kilala, alam niyang wala siyang binatbat. Hindi man niya ito nakita, sigurado siya na mas lamang ang ganda nitong taglay kaysa sa kanya. Ano pa kaya kung pera ang labanan? Jack na mas pipiliin ni Roman yun. Mas makakatulong ang mapapangasawa niya sa kanya
at sa pamilya niya. Ano ba naman ang mapapala niya sa akin? Naaawa niyang usal sa sarili. Nakaalis na ang mga tauhang pinadala ng pamilya ni Roman, habang si Hana ay nakatitig lang sa brown envelope sa lamesa na iniwan ng mga ito. Naglalaman yun ng limpak-limpak na pera na dapat ay magpapasaya sa kanya. Dapat ay masaya siya dahil nakatanggap siya ng perang hirap siyang bilangin. Dahil dati-rati, isang tingin niya lang sa pera ay alam na niya ang buong halaga. Ngunit nagtataka siya. Bakit hindi siya makuhang pasayahin ng pera sa harapan niya ngayon? Ano ka ba naman, Hana? Huwag kang umasang babalik pa yun at pipiliin ka. Hindi ka gusto ng lalaking yun. Mayaman yun. Sobrang yaman. At ikaw, ano ka? Anong meron ka? Isa ka lang hampas lupa na nagligtas sa kanya. Buliw niya habang pinagsasampal at sinasabunutan ng sarili. Pagkatapos gulpihin ni Hana ang sarili, ramdam niya na sa ganoong paraan ay natauhan siya mula sa kanyang kabaliwan. Tumayo siya. Kinuha niya ang brown envelope at pinasok yun sa drawer sa kanyang kwarto. Pinasok din niya ang kwarto ni Roman at nilinis yun. Naisip niya kanina na puntahan si Roman, pero wala naman siyang alam kung saan ito nakatira. Hindi rin yun maaari kasi para saan pa. Wala siyang karapatan na gawin yun. Isa pa, may ibang bagay pa sa buhay niya na mas nararapat na atupagin. Mas importante ang lugar niya, ang bahay na minana niya sa kanyang lolo Gregorio, ang buhay at trabaho niya. Ano naman kung mag-isa siya? 2 taon na siyang namumuhay na mag-isa. Sanay na siya sa ganitong sitwasyon. Hindi na dapat siyang manibago pa. Bumalik sa dati ang buhay ni Hana. 5 araw na ang lumipas at paunti-unti, nasasanay na siya na wala ang presensya ni Roman. Tumayo siya at hinugasan ng basong pinagkapehan. Pumasok siya sa kwarto at naghanda na para sa kanyang pagpalaot. Dito ka muna, Joey ah. Hintayin mo ako at huwag kang lalabas, okay? Bantayan mo tong bahay natin. Pagkausap niya sa tuta, tumahol naman ito na tila naiintindihan ng kanyang sinabi. Mataas na ang sikat ng araw nang marating ni Hana ang karaniwan niyang pwesto. Inayos niya ang bagong gawa niyang lambat bago yun hinagi sa dagat. Naupo siya sa langkapan at naghintay. Nitong mga nakaraang araw ay naging maganda na ang huli niya. Nagpapasalamat siya dahil hindi na niya kailangan pang magtagal sa laot, kagaya noon, para lamang makarami-rami ng isda. Pinagdarasal na lang niya na sana magtuloy-tuloy na ang ganitong pagiging mabait ng dagat. May makuha ulit sana ako ngayong pusit para may maiulam ako mamaya. Nakakasawa na rin ang puro manok. Baka kapag pinagpatuloy ko ang pag-ihaw, maubos na mga alaga ko. Wika ni Hana sa sarili. Pinulot niya ang pamingwit nang makaramdam ng pagkainip. Naisipan niya muna na iyon ang gamitin habang hindi pa oras na itaas ang lambat. 1 minuto matapos niyang maihagis ang hook at lumubog sa dagat, naramdaman niya kaagad ang paghila rito ng kung ano sa ilalim. Ang bilis naman! Napapabilib niyang sambit. Kinabig ni Hana ang pamingwit at nagtataka dahil hindi normal ang bigat ng kanyang nabingwit. Ginamitan niya ng persa ang paghila. Napatayo siya. At nang sinubukan niya yung tanawin ay labis ang kanyang pagkagulat nang lumutang ang isang katawan ng tao. Nabitiwan niya ang pamingwit. Napahakbang siyang palayo at muntik nang mahulog. Kumapit siya sa pundasyon ng tent ng bangka at kinalma ang sarili. Subalit hindi pa man siya tuluyang kumakalma, humalog ang bangka kasabay ng pagsampa ng isang lalaki sa kanyang sinasakyan. Balot ng itim na tela ang katawan nito, pati na rin ang muka. Napasigaw si Hana sa takot. Ngunit naputol yun nang lumapit sa kanyang lalaki at tinakpan ang kanyang bibig. Hindi niya magawang mapumiglas dahil nakapulupot sa kanya ang isang braso nito. Ang ingay mo! Tila inis na saway nito sa kanya. 5 araw lang tayong hindi nagkita, hindi mo na ako kilala. Akala ko ba baliw na baliw ka sa akin? Tinanggal ng estranghero ang nakalingkis na braso nito sa kanya, kaya mabilis siyang lumayo. Gumawi siya sa unahan ng bangka at doon napaupo. Mabibigat ang paghinga. Nang tingalain niya ang estranghero ay mas lalo siyang nagulat nang mapagtanto kung sino to. Roman? Lumapad ang ngiti nito. You're one and only. Anito. But let me introduce myself formally. My name is Oscar Salvatore. But you can always call me Roman. I'm 28 years old. Pinanganak ako para sa'yo. Natawa siya sa huling sinabi nito. Sa isang iglap ay naghalo-halo ang nararamdaman ni Hana nang makitang muli si Roman, o mas tamang sabihing si Oscar.
Gusto niya itong paghahampasin sa inis dahil sa paggulat dito sa kanya. Gusto niya itong yakapin sa saya. Subalit mas lamang ang pagtataka at pagkalito na gusto niya itong tanungin. Anong ginagawa mo rito? Tinulungan ni Hana ang sariling tumayo at kinunutan ng noo ang lalaki. Nandito ako para makita ka. And I want to fish with you more. Sagot nito na mas lalo niyang ikinalito. Bakit? Anong bakit? Pabalik na tanong ni Roman sa kanya. Alam mo bang naghintay ako sa'yo rito ng ilang oras para lang sorpresahin ka? Bakit gusto mo ako makita? Imbes ay tanong niya. At bakit gusto mo mangisda kasama ako? Ikakasal ka na. O baka nga kasal ka na. Ano na lang iisipin ng asawa mo? Baliw ka ba? Inis niyang sigaw rito. Binalingan niya ang lambat at inangat yun. Baka ano pang isipin ng pamilya mo. Bumalik ka na ron. Makasira pa ako ng relasyon niyo. Dugtong pa niya. Sa haba ng sinabi ni Hana ay tinawanan lang siya ni Roman. Mas lalo siyang nairita dahil doon. Hindi niya alam. Noon naman ay parang musika yun sa pandinig niya. Walang masisirang relasyon, Hana. Because I'm still single. The marriage you're talking about, I already canceled it. That's the reason why I was gone for days. Hindi mo na kailangan mag-alala. Naningkit ang kanyang mga mata. Hindi niya magawang paniwalaan to. Nakakaalala ka na talaga, Roman? Tumango ito. Wow, masaya ako para sa'yo. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit bumalik ka pa rito. Dati gustong-gusto mong makaalis ka agad dahil may buhay ka sa syudad na mas maganda at magaan. Ayaw mo ng trabaho ko rito. Ani Hana at sinimulang tanggalin ang mga istang nalambat niya. But now I like it. At ikaw ang may kasalanan kung bakit ko yun nagustuhan. Dahil sinanay mo ako sa trabaho mo rito. Binalikan ko tuloy. And I decided to stay with you here kahit na bumalik na ang mga alaala ko. Dahil gusto ko pang makasama ka. I may have left, but then I came back. Gusto ko manatili rito dahil nandito ka. Gusto ko manatili rito dahil gusto ko at dahil gusto mo manatili ako. Seryoso si Roman nang banggitin niya ang mga katagang yon. Natatamaan ng mga iyon ang puso ni Hana. Tumatagos pa. Masarap yun sa tenga niya at sa pakiramdam. Ngunit may halo ring kaunting sakit, lalo na nang mapatingin siya sa kalagayan niya. Nag-iwas siya ng tingin dito at pinagpatuloy ang pagtanggal ng isda sa lambat. Wala kang mapapala rito. Wala kang mapapala sa akin. Umuwi ka na sa inyo. Meron ako mapapala. At ikaw yun, Hana. Anito na inilingan niya. Mayaman ka. At naisip ko na hindi ka bagay dito sa trabahong ginagawa ko. Mahihirapan ka lang. Baka pagsisihan mo pa sa huli na natili ka dito at sisihin mo pa ako. Napansin niya ang mga paa nito na humakbang palapit sa kanya. Naupo si Roman para magpantay sila. Hindi ko magagawa yan sa'yo, Hana. Dahil hindi ako magsisisi na manatili rito kasama ka. Kung meron man akong pagsisisihan, yun na yung hindi ko pipiliin ang manatili rito kasama ka. Nasasabi mo lang yan dahil hindi na nakapagpatuloy pa si Hana nang bigla siyang siniil ni Roman ng halik. Hindi na rin siya nakalayo pa dahil mabilis na nahanap ng mga palad nito ang kanyang pisngi. Nanginginig yun. Gumalaw ang mga labi ni Roman. Malamig yun ang una yung lumapat sa kanya. Ngunit habang tumatagal ay umiinit, lumalambot, tumatamis, sumasarap sa panlasa ni Hana. Napapikit siya at sa bawat paglipas ng segundo na magkadikit ang kanilang mga labi, ay tila ba'y nalalasing siya sa mga halik nito. Kaya naman bahagya siyang nadismaya nang naputol yon. Nang magdilat siya ng mga mata ay nakangising aso na si Roman sa kanya. Gustong gusto mo ang halik ko. Anito, natauhan si Hana at magsasalita na nang kunin nito ang kanyang kamay at nilagay sa dibdib nito. Ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso nito. Lumalakas ang tibok niyan kapag nasa malapit ka, Hana. Kapag hinahawakan mo ko o hawak kita. Malakas ang tibok niyan kasi kinakabahan at nasisiyahan dahil nasa malapit ka. Mahal kita, Hana. Kaya kita binalikan. Hindi mo ba yun maramdaman o makita? Nagdiwang ang puso niya nang marinig ang huli nitong inusal. Tila isa yung sorpresa na matagal na niyang hinihintay na makuha. At nang makuha na niya yon, ay hindi niya mapigilan ang sayang na darama. Ang tagal ko hinintay na sabihin mo yan, Roman. Kasi baka kapag sinabi mong may gusto ka sa akin, may dahilan pa akong payagan kang manatili dito. Kasi ako, gusto kita. Matagal na.
At kapag hinayaan kong manatili ka sa tabi ko kahit wala kang gusto sa akin, magmumukha lang akong tanga. Pagtatapat niya rito. Kaya ba pinipilit mo na ako na umuwi kanina? Dahil akala mo, ikaw lang ang nagmamahal sa ating dalawa? Oo. Sino ba naman magkakagusto sa gaya ko? Tingnan mo nga, mas maputi ka pa sa akin at mas makinis. Hana, baby. Please don't say that. For me, you're the most beautiful woman on earth. Kung alam mo lang kung gaano pagpipigil na ginagawa ko para hindi sabihin sa'yo na mahal kita. Pero, bakit mo pinipigilan? Alam mo namang crush kita, di ba? Dahil ayoko magtapat sa'yo na hindi pa settle ang problema ko sa buhay. Kaya nung sinundo ako ng mga tauhan ni Dad, sumama na ako para tanggihan ang arranged marriage namin ni Katarina. I don't love her. Ikaw ang mahal ko kaya ikaw lang ang pakakasalan ko. Nung nawala ka sa bayan, umamin ka, mga tauhan niyo bang kinatagpo mo ng palihim? Saka bakit nakikipag-usap ka, wala ka namang telepono dati? Naka-earpiece kasi ako. Kinuha ko sa isa sa mga tauhan. Oo, hindi ko rin nakalain na mahahanap nila ako. Kaya nung unang beses na nakita ko sila, nagtago kami at nakiusap sa kanila na wag muna akong iuwi kay Daddy. Pero hindi rin nagtagal ang pagko-cover nila sa akin. Nalaman din ni Daddy na matagal na akong natuntun ng mga tao namin. Kaya pinilit niya akong umuwi na o siyang susundo sa akin sa bahay mo. Ayokong matakot ka sa Daddy ko kaya umalis na lang ako bigla. Pero nangako ako na babalikan ka. And here I am now in front of you, confessing and a very happy man. Pero paano ang Daddy mo at buo mong pamilya? Baka hindi nila ako matanggap, Roman. May basbas na nila ang pagbabalik ko rito. Alam nila na mahal kita at ikaw ang pakakasalan ko. Inabot nito ang isa pa niyang kamay at tinulungan siyang tumayo. Nakangiti ito sa kanya ngunit sinsero. Ang mga mata nito ay parang malalim na dagat at siya'y nalulunod. Pinapabilis palalo ang pagtibok ng puso niyang kanina pa nababaliw. Palagi mong sinasabi sa akin na nagwapo ako. At nalaman ko nga ngayon na gusto mo ako. Nalaman mo rin ngayon na mahal kita. Pwede mo ba akong payagan na ligawan ka, Hana? Tanong ni Roman. Sa mga ngiti nito ay mababakas ang kaba. Tumagos ang paningin ni Hana sa likuran ni Roman. Doon niya nakita ang tatlong lalaking nakalublob sa dagat habang hawak ang isang malaking banner kung saan nakaimprinta ang salitang, "May I court you?" Napagtanto niya na lahat pala ng nangyayari ay pakulo ng lalaking nasa harapan niya. Natawa si Hana bago sumagot. Oo naman, pero bagong lahat, paahunin mo na sila at kanina pa silang nakalubog sa dagat. Grabe ka sa kanila, Roman. Labor abuse yan, ha? Nagtawanan sila at sineryasan ang tatlo na sumampa sa bangka ni Hana. Niligawan ni Roman si Hana ng mahigit isang buwan bago siya sinagot ng dalaga. Nakilala na rin ni Hana ang mga magulang niya at masaya ang dalaga dahil napakabait ng magiging in-laws nito. 2 buwan matapos siyang sagutin ni Hana ay saka siya nag-propose rito ng kasal. At 2 linggo matapos niyang mag-propose ay kaagad niya itong pinakasalan sa may dalampasigan. Pinaayos ni Roman ang bahay ni Hana kung saan sila nanirahan matapos ikasal. Lumuluwas lang sila sa syudad kapag may importante siyang trabaho o di kaya may paparating na bagyo. Sa kanilang pagsasama ay nabiyayaan sila ng 3 anak, 1 babae at 2 lalaki, na ngayon ay hiniram muna ng kanyang mga magulang. Tinitigan ni Roman ang asawa na mahimbing na natutulog habang una ng kanyang braso. Lumipas man ang ilang taon ay napakaganda pa rin ito. Tama nga si Mang Lito, para itong Diyosa ng kagubatan at karagatan. At kahit kailan ay hindi niya pinagsisihan na pinakasalan niya ang Diyosang ito. Siguro sinumpa mo akong mahalin ka, no? Ang lakas pa rin ng tibok ng puso ko, oh. Bulong niya sa misis. Roman, sambit nito. Kumunot ang noo nito at nagmulat. Roman pa rin ang tawag nito sa kanya dahil yun din ang gusto niya. Napapangiti na lang siya kapag naaalala niya ang dahilan ng asawa kung bakit yun ang ibinigay na pangalan sa kanya noong panahong wala siyang maalala. Sa sobrang gusto niya yon ay pinadugtong pa niya yun sa tunay niyang pangalan. Bakit mahal? Tanong niya rito. Gabi na, ano ba yung binubulong mo? Matulog ka na. Inis nitong saway sa kanya. Ang ganda mo kasi, ang sarap mong titigan. Hindi ako makatulog. Hinalikan niya ito sa labi. Alam ko na yan noon pa, kaya matulog ka na. Nag-iwas ito ng tingin at tinalikuran siya. Dahil doon, ang kanina pang pinipigilan ng ngiti ni Roman ay tuluyan ng kumawala.
at kalaunan ay naging mahinang pagtawa. Alam mo, Biniti niya ang sasabihin. Nainis pa ito lalo. Ano? Natawa ulit siya at marahang hinaplos ang mukha ni Hana. kung mauulit ang panahon, payag ulit ako mahulog sa dagat. Basta sa'yo ulit ako dadalhin ng mga alon. Anya. Mahal din kita, Roman. Matulog ka na. Sa tinugon nito ay lalong lumawak ang matamis na pagkakangiti ni Roman. I love you more, my wife. Bulong niya rito. Umusod siya padikit sa misis at mahigpit itong nayakap mula sa likod. Maluwag siyang napabuntong hininga. Ramdam niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Hinalikan niya ito sa ulo habang pinapasalamatan ang Diyos na pinili ng mga alon na dalhin siya sa kanyang pahinga. Ang babaeng kanyang tagapagligtas na ngayon ay asawa na niya at ina ng kanilang mga anak na bunga ng kanilang wagas na pagmamahalan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.